Unang Samuel, Kabanata 13. 30 taon si Saul nang siya ay maging hari ng Israel. Siya ay naghari sa loob ng 2 taon. Pumili si Saul ng 3,000 tauhan. Ang 2,000 ay isinama niya sa Mikmas at sa kaburulan ng Bethel. Ang 1,000 naman ay pinasama niya kay Jonathan sa Gibea, sakop ng Benjamin. Ang iba'y pinauwi niya sa kani-kanilang tolda. Nasakop na ni Jonathan ang kampo ng mga Filisteo sa Gibea at ito'y napabalita sa buong lupain ng mga Filisteo. Ipinabalita naman ni Saul sa buong Israel ang nangyari at tinawagan ang buong bayan na makidigma. Nang marinig ng mga Israelita na nasakop na ni Saul ang isang kampo ng mga Filisteo at malaman nilang napopoot sa kanila ang mga ito, nagkaisa silang sumama kay Saul sa Gilgal upang makipaglaban. Nagtipon-tipon din ang mga Filisteo upang harapin ang mga Israelita. Ang karwahe nila ay 30,000 at 6,000 ang mga kawal na nakakabayo. At parang buhangin sa dagat ang dami ng mga kawal na naglalakad. Sila'y nagkampo sa Mikmas sa gawing silangan ng Beth-aven. Nakita ng mga Israelita ang malaking panganib na kanilang kakaharapin at natakot sila. Kaya't nagkanya-kanya silang tago sa mga kuweba, hukay, libingan, malalaking bato at mga punong kahoy. Ang iba namay tumawid sa Hordan, papuntang Gad at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. 7 araw siyang naghintay roon, tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel. Ngunit hindi pa rin ito dumarating. Ang mga kasama niya ay isa-isa nang umaalis. Kaya't nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan, at siya na ang naghandog ng mga ito. Katatapos lamang niyang maghandog nang dumating si Samuel. Sinalubong siya ni Saul at binati. Tinanong siya ni Samuel, "Bakit mo ginawa yan?" Sumagot siya, "Ang mga kasama ko'y isa-isa nang nag-aalisan. Nariyan na sa Mikmas ang mga Filisteo, at ikaw na may hindi dumating sa oras na ating usapan. Ako'y nangambang lusubin kami ng mga Filisteo rito sa Gilgal, na hindi pa ako nakapaghahandog kay Yahweh. Kaya napilitan akong maghandog." Sinabi sa kanya ni Samuel, "Malaking kasalanan yang ginawa mo. Kung sinunod mo ang iniuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy yon. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel, sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo." Pagkasabi nito'y umalis si Samuel at nagpunta sa Gibea sa lupain ng Benjamin. Tinipon ni Saul ang natira niyang mga tauhan at umabot sa 600. Sina Saul at Jonathan, pati ang kanilang mga tauhan, ay nagkampo naman sa Gibea ng Benjamin, samantalang nasa Mikmas pa rin ang mga Filisteo. Ang mga ito'y nagtatlong pangkat sa pagsalakay sa mga Israelita. Ang unay gumawi sa Ofra, sa lupain ng Sual, ang ikalaway sa Beth-horon, at ang pangatloy sa kaburulan, sa may hanggahan ng kapatagan ng Zeboim at ng kagubatan. Noon ay wala ni isamang panday sa buong Israel, sapagkat ayaw ng mga Filisteo na makagawa ng mga tabak o sibat ang mga Israelita. Kaya ang mga Israelita ay sa mga Filisteo pa nagpapahasa ng kanilang araro, asarol, palakol at karit. Mahal ang bayad nila sa pagpapahasa ng palakol o karit, at mas mahal pa para sa araro o asarol. Kaya sina Saul at Jonathan lamang ang may tabak. Isa man sa mga kasamahan nila ay walang dalang patalim. Samantala, binantayang mabuti ng mga Filisteo ang daanan papuntang Mikmas.